Okay guys, so hindi natin tatantanan ito, no? Yung mga mahilig gumawa ng issue para ipukol sa iba, yun naman pala, nasa kanila ang mga amos. No, basahin natin, siksik sa ham and cheese. Escudero insert 142 billion. Wow! In 2025, budget to benefits allies. Yung mga katarantaduhan nila ibabato sa iba. Magpapanggap na anghel pero 10 ang sungay. Na mas malaki pa yung expenses kesa sa salin. Mga taong mahilig mangmanipula ng batas. Mga kasalanan nila na ibabato sa iba. Busog na busog, siksik-liglig sa kasinungalingan. Punong-puno ng paratang. Pero ano ang kulang? Ebidensya, dokumento, at testigo. Pero bakit hindi nyo ikinokontent ito, mga DDS? Yes, kayong mga DDS, bakit hindi kayo nagkokomento dito? Anti-corrupt kayo, di ba? Yung totoo, anti-corrupt o pro-corrupt? Sa gitna ng malawakang isyu ng korupsyon, parang yata ay nananahimik sila. Yung dating maingay, parang ngayon ay pipe. Mga katotohanan na hindi nyo matatakasan. Usaping kapangyarihan at pondo ng bayan, hindi sapat ang hiwa-hiwalay na pangalan. Yan ay magkakatugma, magkakadikit. May similarity, ganun. At kailangang suriin ang pattern, ang ugnayan at ang mga resulta. Kapag pinagsama ang galaw ni Toby Chanko at si Escudero at si Saldico, lumilitaw ang isang trifecta. Isang magkaugnay na access ng budget control, leadership ambition, at flood control outcome. Ang pagsusuri ay nararapat. Ito ay fact-based, process-driven, at due process compliant. Cheese and Saldico, ang mekanismo ng budget insertions. Pero pilit nilang ibinabato sa iba. Yon ang masaklap. Katarantaduhan nila, ibabato sa iba. Ibibintang. Ang tanong, ano ang issue sa 2025 budget? Malinaw ang ulat na may 142 billion insertion sa Senate na napunta sa mismong kaalyado nito at mga piling senador. Ang critical na punto, sino ang nag-finalize ng pondo 2025? Malinaw na ang huling version na ibalik sa House may mga kasama ng insertions. Ito ay pinirma at pinroseso sa dulo ng dalawang opisyal. Siyempre, ang Senate President, si Chis Escudero, at Appropriation Chair, Saldico. At mismong si Saldico ang nagturo kay Chis Escudero. Silang nag-alis ng bilyong-bilyong pondo mula sa DepEd, PhilHealth at DA sa ilalim ng 2025. Imagine, pinondohan ng House ang mga key social sectors habang itinutulak sa Senado ang mga kaltas. Sa usaping budget ng Pilipinas, ang kapangyarihan ay nasa dulo ng mga proseso. BICAM, kung sino ang may hawak at huling may hawak ng consolidate, siya din ang may control. Di ba? Ano ang hindi malinaw doon? Kapag may malinaw na bilang 142 billion insertions, malinaw na timing end stage. Finalizations, ganun. Malinaw na epekto. Cuts sa social sectors. Yan ang katotohanan na hindi matatakasan, hindi maitatanggi. Pero ang nakakapagtaka dito, bakit yung sobrang iingay ngayon nananahimik? Dahil ba nasukol na? Dahil lumalabas na ang totoo? Na yung mga gawa-gawa nyong issue, sarili nyo pala yon. Yung mga ibinibintang nyo, kayo pala ang gumagawa. Kupal yarn?